kasalanan. Naway kapagtandog nito ay magamit sa iyong tahanan at ibalik niyo po sa nagsipagbigay ng siksik umaapaw. Tulaan po ang maami sa perang sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbasa ng susunod na talata ay matutunghayan po ito sa aklat ni Santiago sa Bagong Tipan, Kapitulo 4, sa mga talatang 8 hanggang 10. Tumulong po tayo na bilang paggalang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Ang sabi po, talatang 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga kasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas na kayo. Pray po ang Panginoon sa pagkabago ang kanyang karanasan. Ngayon mga kapatid, ay makakapunta tayo. Makahanda na po tayong tumanggap ng pagpapala ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita. Tawagin po natin ang gagamitin ng Panginoon, ang kanyang pagkakawa, ang ating pastor, Pastor Romel Arnel Roque. Salamat po sa ating napakahusay na maring walang upas. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus Christ. Palapakan po natin ang Lord sapagkat tunay na napakabuti ng Diyos. Balitaan po muna tayo, patuloy po natin suportahan ang BCMC prayer meeting every Wednesday, minsan nandito o minsan wala. Siguro talagang gano'ng pagkatakbo lang. Basta tuloy nyo lang kasi kayong mga Sunday school teachers at mga mentor ay patuloy na nagsusumigasig. Ito ay isang napakagandang aralin sa Panginoon kung saan ay iba ng puso ninyo kahit regular na dumadalo ng gawain natin pag-prayer meeting ng Wednesday 6:30. Ngayon, binibigay ko po ang committee sa chairperson ng mag-i-schedule ng ating gaganap sa prayer meeting. Napag-usapan po namin ni Sister Sonia na magiging chairperson natin na mag-a-assign si kapatid na Achi para natin ang Lord. Pwede mo na i-assign na kapatid na Achi yung ating young people na aktibo tulad ni Ira, ang kapatid niya. Pwede mo pasyalan yung mga membro kahit yung mga binabayos natin pwede silang dumalo ng prayer meeting para naman patuloy tayong dumalo sa gawain ng Panginoon. Wala pong nagtiri mo ng birthday ngayon, no? Wala. Ang BCMC Amihan Mission Service natin ay nagpatuloy kahit na baha ay nag-Bible study si kapatid na Sonia roon doon sa matanda, may pabaong gulay namin sa kanya. Malapang natin ang Lord, napakabuti ng Diyos. Ang Tinet Prayer Partner Fellowship ay mamaya na po mas is ng gabi sa pag-20 sa lubong bahay kung saan ang prayer partner fellowship na kasama natin doon ay ang kapatid na Sonia at ang kanyang asawa. Kasi prayer partner to Kung may asawa ko, yun ang asawa ko sana kasama doon, pero wala, kaya yung pong ating worker na may asawa, si kapatid na Sonia at ang kanyang husband, yun po ay ang totoo po nung may bayad po yun para sa pagkain, 350 isa, dalawa sila, sagot ko na. Pangatlo ako, 1,300. Yan. Ganun po yun. Sa mga gustong sumama, basta may pangbayad ng pagkain, pero gastos yun alam natin, malaki yun. Mamaya na po yan, kaya si Kapatid Sonia ay may Bible study, uli-uli ng tapwating para sila mag-asawa ay diretso na doon o sa Amihan Mission Church para hinintay ko sila at kumuwi na kami pupunta ng pag-20. Pakabuti ng Lord. Sa Sabado na rin po yung pong Tinet orientation sa
kila Pastor Raner, yung batang Raner, alas 8 ng umaga sa Captain Paulino. Libre merienda, libre tanghalian, invited po tayong lahat ng mga gusto magtinit, yung mga nagsasanay sa teacher, yung mga aktibo ng ating prayer meeting ay pwede kayong dumalo kahit hindi kayo tumuloy na magtinit. Si Pastor Emre, kung pwede siya, para lang magkaroon tayo ng ano ba itong tinit. At may mga question and answers doon. Yun ay sinasabi kong libre. Yung pag-aaral, pag may sinasabing tuition fee, gano'n naman kami nung una at ilang bus na may tuition fee pero sinasagot ng mag-asawang pamilya. Kaya napakabuti ng Diyos. At yung may pera, talaga nagpabayad ng tuition fee. Sabi, pagka nagkasingilan, titigil na din ako, ano mo pambayad. Pero napakabuti ng Diyos. Palakpan natin ang Lord. Sabi ng binasa ng ating kapatid, lumapit kayo sa Diyos. Sino po rito ang lumalapit sa Diyos? Amen. Praise the Lord. Palakpan natin siya. Lumalapit ba tayo? Ano ba ang dapat natin gawin pag lumalapit sa Diyos? Pasokan mo na ng tanong, ano? Bakit? Saan? Kailan? Paano? Ang unang tanong, ano gagawin natin pag lumapit sa Diyos? Ano ang dapat gawin? Number 1, paano ba munang magtanong? Ano? Paano ba lumapit sa Diyos? Number 1, manalangin. Manalangin at pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos. Paano mo ngayon pakinggan sinasabi ng Diyos? Nakakausap mo ba talaga? Narinig mo? May sinasabi sa Bible, di ba? Number 1, pakinggan mo yung sinasabi niya sa Bible. Ang tanong, pinakikinggan ba natin ang sinasabi ng Diyos sa Bible? Sino po rito nakikinig sa sinasabi ng Diyos sa Bible? Amen? Nakapang natin doon. Nakakabulit niya. Nakikinig nga ba tayo? O ano ba ang dapat gawin pagka nakinig? Gawin yung napakinggan o makinig ka? Ako, may pinagagawa, di ba? Alam mo, may sakit karamdaman ka. May sinasabi ba ang Diyos patungkol sa iyong sakit karamdaman na nawala sa Biblia? Meron. The problem is, Ezekiel 47 verse 2, kapingawang tenga ng mga ibang pastor sa akin yan. Kasi, pag inopera ko sila ng sinasabi ng Diyos ko sa Ezekiel 47 verse 2, paiinumin ko na ng gamot ng Diyos ng herbal ay hindi po, pastor, kasi may reseta po yung doktor baka mag-conflict. Pakbay ng bata. Hindi ka nagagumali sa doktor Pinipilit mo pa yung doktor mo Diyos na nagkasabi. So kaya maraming napapahama na Kristiyano daw, pero hindi pinakinggan at sinubukan yung sinasabi ng Diyos tungkol sa kagalingan ng iyong karamdaman. Kung hindi ko pinakinggan at nanali ako sa doktor, puro doktor, namatay na sa doktor yung kuya ko, namatay Yung mamain kong sinasabi ni kapatid na Sonia, gumaling mo sa Diyos kong malaki, Diyos na malaki. Gumaling mo sa nilagang-lagang dahon, patola. Gumaling So may sinasabi ang Diyos. Andyan, pero ang problema natin, karamihan sa atin naniniwala pa rin sa World Health Organization na sabi nga ng mga Bible scholar ang Antichrist. Kasi yung sinasabi ng Diyos na gamot, hindi gamot sa kanila at hindi maaaring resetang panggamot. Ngayon, tayo ng mga Kristyano, kumumata sila, susunod. Kung hindi naman gamot talaga yung pero Diyos ang nagsasabi gamot, paano ngayon, nasan ngayon ang inyong pananampalataya na sinasabi ng Antikristo na hindi ang gamot at pag yan inireseta mong gamot, pwede kang kasuhan, hulihin ng World Health Organization, pwede kang parusahan at sinasabi sa Biblia, pagdating ng 666, parurusahan yung hindi susunod sa kanilang one world government. So, marami sumunod sa Antikristo na hindi nga gamot yung gamot ng Diyos, yung herbal. Kaya sa huling panahon, ito na yun. Ang kailangan natin ipahayag ang katotohanan na marami talagang pasaway, matigas ang ulo hindi na nga gumaling-galing pero nakakalungkot pagka para akong tinatarakan ng balaro sa hindi pagka yung offer ko na ikamot ng Diyos
Ay, hindi po, pastor, hindi po ako uminom ng hindi reseta ng doktor. Patay ng bata ka, mas maniwala sa Antikristo. Hindi naman lahat ng doktor alam na sila Antikristo. Meron pa rin doktor na herbalisto na ni Doktor Maceta, yung gumawa ng Quantum Plus. Alam nyo, isa sa gamot ko, yung Quantum Plus, talagang pinakikinggan ng katawan ko. Kaya ako naman, hindi na rin ako sanay magbenta. Hindi mahirap mag-offer. Kasi kung talagang gusto niyo pakinggan na sinasabi ng Diyos, try and try sa lahat ng herbal ng Diyos at sa lahat ng herbal ng mga doktor. Kasi dalawang klase doktor. Doctor of Medicine and Doctor of Naturopathy. O Naturopathy Doctor na ang kanilang pagdoktor ay sa herbal. So mga kapatid, lumapit daw tayo sa Diyos at kapag tayo lumapit sa Diyos, alam natin ang proseso ng paglapit ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pakikipag-usap sa Kanya at pakikinig sa Kanya salita. Pag ginawa mo ito, nakinig ka sa Kanyang salita, halimbawa, pinakinggan mo yung sinabi niya, yung Ezekiel 47 verse 12, nabuha ng dahon niya, yung mga payo-payo matatanda na umabot ng 120 years old. Hindi mamatay kasi sila laga-laga dahon na, walang sakit sa bato, banabe sakit sa bato ng araw. Ngayon, hindi raw gamot yung banabe, dialysis na. Nakinig ka sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Santiago, lalapit sa iyo ang Diyos. Instant ang pagaling. Pag-inom mo pa lang nung nilikha ng Diyos na gamot na ginagawa rin ng pangungtong ng World Health Organization, na ginagawa rin kapsul tableta, pati nga yung malunggay o whatever yung sa pandemic, ginawa na ng gamot, ay instant ang paggaling. Imagine, high blood ako. Ay, sabi ng doktor, sabi ng World Health Organization, wala nang lunas ang high blood. Maintenance na. Pinalong blood ako kung naiinom, nung mainit-init, yun lang pala. Marami kong ininom na mainit-init, na matigang ng tulad ng gueva, nilagang dahon ng sosyokoy, ano mga dahon. Hindi na walay high blood ko. Doon sa sampalukan lang. Tapos ang sarap pang kape, siguro may pinakikinggan ng katawan, try nyo lang. No? Try nyo lang. Libre naman. Hanggang lang yan, maliliit lang. Eh, napag natabihan sa puro na sampalok, huwag kamukha baka yung sampalok mailaga, maasim yun. Pagka nailaga nyo yung tapo, lagyan nyo na ng karne ng baka para sa mga pahuwan. Kaya mga kapatid, kapag kayo lumapit sa Diyos at naranasan nyo lumapit sa Diyos na naranasan nyo nilapitan na kayo ng Diyos. Ipinato na ng Diyos ang kanyang kami sa inyong pulunan. Sinunod mo, pinakinggan mo kanya sinabi, mahihiya ka na hindi magsisi. Dahil talaga naman kakasala ka. Kaya ka nagkakasakit dahil sa kasalanan mo, kaya ka nagkasakit dahil sa kasalanan ko. Kaya nga ang sabi dito, hugasan ninyo ang inyong mga kamay. Maghugas ng kasalanan. Ibig sabihin, magsisi, lumapit sa Diyos, makinig sa Diyos, umiyak sa Diyos, iiyak mo yung kasalanan, magkaroon ng tinatawag na repentance o pagsisisi, pag-iyak sa Diyos na talagang ikay nagkamali na minsan hindi mo siya napakinggan, minsan na napapakinggan mo yung tao, hindi yung Diyos. At kapag nagsisi ka, mararamdaman mo ang banal na Espiritu lulukob sa iyo. Ikilabutan ka. At kikilos at gagalaw ka ng ayon sa kanyang kalooban, hindi ayon sa iyong kalooban o ayon sa iyong napag-aralan na kaalaman ng tao. Linisin niyo ang inyong puso, ang sabi ng talata. Paano natin lilinisin ang puso? Number one, lahat ng karumihan, iniisip natin kasalanan na nagawa natin o hindi natin sinasadya o iniisip mo palang burahin mo, isisi mo sa Diyos, hindi pwedeng tamang one time lang ang pagsisisi, tanggapin ang one time lang ang pagtanggap sa Lord as Lord and Savior. Pero ang pagsisisi ay hindi one time. Nagsisi ka na, magsisisi ka pa ulit. Nakagawa ka na ulit ng kasalanan Sabi rito, linisin mo Sa kanino sinasabi, Kristiyano na sinasabihan dito. Ibig sabihin, mga mananampalataya na, mga Kristiyano na, mga church na, ang pinalilinis ang kanilang puso sapagkat marami pa rin kahit pastor na ang nagiging marumi ang puso.
sa takot makulong, magmamano kaysa panas. Ganyan na ngayon, kabangis ang Antikristo. Imagine, kalabanin ang reliyon, ang Iglesia ni Cristo, kalabanin ang Muslim, napakalaking kasalanan sa Panginoon. Kahanga-hanga sana yung mga taong inilukulok ng Diyos sa gobyerno, pero yung kalabanin mo yung mananampalataya ng Diyos, maliwanag ng kinakalaban ng Diyos. Sapagkat kayong mga anak ng Diyos ay laging pakikinggan ng Diyos. Pero pag umiral na ang Kristyanismo, ang pananampalataya, ang nagkakaisang pananampalataya sa Diyos, dumating na dahil sa isang ganong kasalanan na inilala ng Kristiyano at ng Muslim na sila'y parehong may isang Diyos. Kaya ngayon sa kanilang desisyon, nagkaisa kanilang samahan ng mga evangelical at ng mga samahan, nagkakaisa sila na pagdating sa batas, ikaw na nag-aaral ng batas, kahit nasa administrasyon ka, ipaglalaban mo ang tama ayon sa batas. Nag-aaral ka ng batas eh. Hindi pwede benta mo. Nakakapanghinayang na mananalo sana si Idol dahil siya ay idol. Pero dahil sa benta mo, baka doon magka-problema dahil ang gusto ng Diyos ay pasahod ka sa batas. Pero yung mga magbabatas at nagpapatupad ng batas ay iba, magkaiba sila ng trabaho. Gumawa ng batas, pero iba pa rin ang Supreme Court o yung pinakamataas na Korte Suprema. Ngayon, nagkakaisa na doon ang mga mananampalataya para ipatupad ang tunay na batas na hindi pwedeng suhulan, hindi pwedeng bayaran. Kaya nga, pasalamat tayo sa Panginoon, kumikilos ngayon ng Diyos sa Korte Suprema. Mga Muslim sila doon, mga Iglesia, mga born again, mga Baptist, Methodist, yung Katoliko, walang magagawa kundi makiisa. Yung bayaran, mapapahiya. Kayong mga pabago-bago ang isip, sino po rito ang nagpabago-bago pa ng isip na ano bang pabago isip dito? Yung doon muna kami sa isang simbahan kasi may handaan doon. May ibibigay doon eh. Ang pastor, isang mayaman doon yan ko, may ibibigay. Kaya doon muna kami. Eh, dumating yung panahon, nagsasawa sa iyo doon. Araw pa na isang tabi kayo, balik muna kami sa BCMC San Bernardo. Kasi yung pastor ko, mayroon ako na talagang mabait siya. Saka yung pusihata ko, mabait. Saka yung dalawang sister din na mga sa Bispo Pinser ko, mababait. Yun ang pabago-bago isip, dapat isa lang. Kasi para pang pag-aaway mo yung dalawang pastor na magkaibigan naman. Oh. Kung saan kami mga likod ng Diyos ay magsasabi, kung doon ka gagamitin ng Diyos para lumago, doon ka naman. Kasi gagamitin ka ng Diyos to. Kasi kung dito hindi ka gagamitin, baka maging pabigat ka lang. Pero kung naramdaman mo doon ka gagamitin, doon ka, nakaramdam ka naman doon na hindi ka pala taga para doon, para dito talaga, pwede ka naman bumalik. Parang ako yan, nung araw, kahit na Pastor Emre, Pastor Ray, pagpisod ako, alis ako, punta akong GI, punta akong El Saday, punta ako ng Harvest, punta ako ng kay Pastor Kimo. Lahat na taraliyo na iikot ko, nag-Muslim pa ako. Pero naramdaman ko, hindi ako doon, para doon, balik ako kay Pastor Ray. Pabalik-balik. Sabi ni Pastor Emre, gano'n naman ako. Dumating ang panahon na wala si Pastor Ray. Saan ako ngayon? Diyan man ako pumunta sa kanila kasi di pa nga ako talaga nakagaya. Nag-Muslim ako hanggang sa paluin ako ng Diyos. Kung paluin ako ng Diyos, kilala muli sa Panginoon at pag ginamit uli ng Diyos, na nagtuloy-tuloy kung saan ako talaga, doon pala ako nagsimula sa BFC pa naman. BFC o BCM? BCM noon, na naging BCMC ngayon, dito para talaga ako gagawin ng Diyos. Kaya pagtayo ko ng sarili kong Amihan Mission Church, yung pala ay bunga din ng Iglesia nito.
Dahil ang pagbabasa ng Biblia, wala akong alam dyan, pinipil pa kung Pastor Henry at ating gabi, madaling araw at ako na ako, babaha! Ay, nasa abuas ko. Anong babahit ang araw? Nasa abuas ako, matas ko. Yung pala mauwi ako ng amihan na bahay. At nung bumabaha na, andun ako, hindi kami makalabas, andun yung nanay ko, sumigaw sa pastor eh, nakamikro ko yung kasama ko naman. Buke! Ililigtas ka namin! Hintayin mo kami na darating yung bangka! Baka naman. At nung umupa ang baka, ay Bible study kami doon sa mga kapitbahay, may nag-aaway, tataya, tatagaan, ano yun, ano? Tataya, tatagaan eh. Binaril yung isa, dumaan yung bala doon sa gitna ni Pastor Ray, sa gitna ko, dumaan yung bala. Sabi, pare, ikaw doon sa namamaril. Yung mga bata. Natigil. Marami kasi sayang kami pinagsamahan ni Pastor Henry, ni Pastor Ray, na talagang kung saan ka gagamitin ng Diyos. Yung pastor mo, na talagang tinulagasin ng Diyos, kahit saan ka pumunta, pag nasa panahon na ikaw ay nangangailangan, hindi sukat mong akalaing biglang darating. Pero yung hindi mo talaga si pastor, hindi yan gagawin. Na sabi nga, yung ibang iglesia, bigas mo na lang, kakainin mo lang, kailangan pang ibigay sa kanila, kukunin pa sa'yo. Pero kami ni Pastor Henry, bibitahan kanina, bigas namin, kakainin na lang, pag may nangailangan sa iglesia, ibibigay na. Sala namin, babalik sa amin ng Diyos. Ganyan, kabuti ang Panginoon kung talagang ikaw ay lumapit sa Diyos, lalapitan ka niya, at babaguhin niya ang iyong isipan, na dating niya pasaway, yan ay magiging masunurin, na kung dati ang pagiging kabataan mo ayaw mong paggamit sa Diyos, ngayon, pagkagamit mo na yan. Sabi rito, maghinagpis kayo. Kaya ang pag-aaral ng mabuting Santiago po, ito tineto, yung maghinagpis na yan, ibig sabihin yun eh, mag-repent, magsisi, nang umiiyak, nang lumalapit sa Panginoon. Maghihinagpis, paghihinagpis mo, Panginoon, kamali ako, patawad. Pwede bang maghihinagpis ka na lang pagka may sakit karamdaman na lalapit mo sa Diyos, ba't lumagkaga nito? Tandaan natin, lahat ng sakit karamdaman natin, bungayan ng kasalanan at ang kabayaran ng ating kasalanan, kamatayan. Habang tayo sinasabi natin tayo Kristiyanong ligtas, pero nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, ay meron pa rin tayong dapat ilapit sa Diyos. Meron pa rin tayong dapat na iiyak sa Kanya, ipaghinagpis. Umiyak at tumangis kayo, ang sabi ng talata. Pag-iyak ng pagsuko sa Diyos, naiiyak mo na hindi mo na dapat ito ginagawa, yung mga dati mong ginagawang mali. Yung nga sakit ko, mga kapatid, ay nakatanong ko, pero ang gamot talaga doon ay karunal-runal sa mga paningin ng mga malilinis sa tao. Pero sa medicine, sa Diyos, ay hindi ito karunal-runal, kundi ito ay medicine, ito ang gamot. Sa Amerika, practical sila sa ganyan. Nakakahiyaman pero nangyayari na merong karunungan ng tao na kamangmangan sa Diyos at merong karunungan ng Diyos kamangmangan sa tao. Marami yan. Palitan nyo ng pagluha ang inyong tawanan na hindi pwedeng lagi tayong masaya. Masaya at naghihir ng mga kapatid mo kahit binabagyo, binabahan sila, masaya ka. Kapatid, ilapit natin sila sa Diyos. Kung kayo masasabi sa Revision Prayer Warrior, nakakatuwa na ang mga pastor doon kapag nananalangin ay halos umiyak. Hindi ko alam kung ipapapansin lang kay Governor para bigyan ng love gift. Ganun eh. Iyak ko ba? Ganun talaga pag nagpastor ka, mag-aaral ka magpastor, gagawin mo lahat eh. Meron kasing mababaw luha ng mga kagustuhan na bless at sila lagi panalangin, sila lagi naglalagay sa pastor. Kaya nga minsan kahit mali lang ginagawa ng naglalagay, pagka sinasabi ng pastor na may mali siyang ginagawa, sabihin doon sa member of chairman, palayasin yung pastor na palitan yung bago. Lalagay, bigyan niya sa ibang mga samahan. At nang kalungkutan ang inyong kagalakan, mukhang malungkot, pero ang pag-iyak mo ay may saya sa Panginoon. Mukha kang malungkot, pero ang puso mo at ang Diyos nagagalak sa iyo dahil sa pinakikita mong pananampalataya, pagluha, pag-iyak sa kanyang pagsisisi,
na tunay ka nagsisisi, kaya nga nagkukumunyo. Kung wala tayong kumunyo, dapat na meron tayong kumunyo. Once simat, gagawin natin dapat yan. Iyak natin ang kumunyo natin na lahat tayo magkukumunyo. Parang Katoliko, bibili tayo ng ostya. Sa ayong alak-alakan. Ano natin konting totoong alak kasi yung sabi doon alak. Alak-alakan. Kasi iba, Diyos talaga eh. Konting alak, yung sa Katolika, sinasawsaw pa sa alcohol eh. Sa kanya kaya pag nakatatlong misa yung pare, hindi papayag na hindi kalahating kupita yung inumin niyang alak. Kapag nakatatlong misa, namumulan si Padre, nalasing na. Ganun eh. Alak yun eh. Kaya magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Tanda natin mga kapatid, sa lahat ng oras na tayo ay nakakaramdam ng kasayahan, kalungkutan, kaginhawahan, kahirapan, huwag natin kakalimutan laging lumapit sa Panginoon. Kung kasayahan, magpurit, magpasalamat sa Diyos, magbigay sa Diyos ng tama. Kung kalungkutan, umiyak sa Diyos dahil ang Diyos nakikinig sa kanyang mga anak, lalo na kung umiyak. Amen. Magpakumbaba tayo. Kung merong nagagalit sa atin, meron kang kiniinisan, isuko mo sa Diyos, walang puwang ang inis sa anak ng Diyos na tunay. Kung ikay nagagalit, walang puwang sa tunay na anak ng Diyos ang galit. Kung ikaw ay walang pera, walang puwang sa Diyos, ang anak ng Diyos magkakapera. Kapatid, lagi tayo magpakumbaba at magtapat sa Diyos dahil ang Diyos ay tapat sa atin sa lahat ng bagay magpakilaman. Sa ngalan naman ng anak ng Espiritu Santo, ay lahat ay yumuko, pumikit, manalangin. Nakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong paalaala na sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, kami ay dapat na lumapit sa iyong banal na harapan. Sa iyong trono o Diyos, kami man ay nakakaramdam ng kapighatian, kalungkutan, kasiyahan, tagumpay man o kabiguan, Panginoon, ay dapat kami lumapit sa iyo upang isuko ang aming mga nagawang kasalanan sa araw-araw, sa oras-oras. Hindi kami dapat magsisinungaling na wala kami nagawang kasalanan. Panginoon, patawarin mo kami sa aming araw-araw na nagagawa. Kung meron mga kami naisip, meron mga kami narodaya, meron mga kami naririndang, meron mga kami pagsisinungaling sa ibang tao, Panginoon. Patawarin mo kami. Panginoon, palitan mo ang aming puso ng isang malinis na puso, nakaaya-aya sa iyo. Walang bahid kasi ng nalingan. Puno ng katapatan sa pagkatalan namin, Panginoon, kung hindi kami naging tapat sa aming kapwa, sa iyo namin ito ginagawa, Panginoon. Alam namin na ang bunga ng aming kasalanan ay ang aming karamdaman, sakit karamdaman ay bunga ng aming kasalanan na kung kami maging tapat sa iyo, Panginoon, ay patutunayan mo na katulad ng isang agila na walang sakit karamdaman na patuloy na sa iyo sumasampalataya, ikaw lamang ang pinaniniwalaan at tumiiwas sa kasalanan sa pandaraya, Panginoon, at pandirinda kami ay hindi daranas sa sakit. Salamat, Panginoon, sa kagalingan pinagkakaloob mo sa iyong mga anak na tunay at tapat na nagsisisi. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat sa iyong nakilang plano na kami sinusubok mo upang kami maging matatag, maging matibay, masigasig upang sa muli namin pagtayo sa harapan sa iglesia ito, Panginoon, kami ay isang mahal na patutuo na tunay nga ginagamit mo, Panginoon. Salamat sa iyo. Patuloy mo ang pagalingin, Panginoon, mga sakit karamdaman. Patuloy na palakasin. Pahintulutan mo na makalakad ng aming brother Rex, Panginoon, upang sa mga susunod na araw sa mga kasama namin dito na nagpupuri sa iyo, nagdiriwang sa iyong banal na pangalan, sa mga nanonood, nakikinig, Panginoon, na may sakit karamdaman, kahabagan mo sila, Panginoon. Ikaw ang patuloy na masunod sa aming buhay, hindi ang aming sariling kagustuhan na minsan nagpapahanap sa aming Panginoon. Panginoon namin Diyos na nag-isang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo, Panginoon. Ikaw lamang ang aming kinikilalang Diyos, pinakamakapangyarihan Diyos na dapat nangunguna sa amin. Ano din, Panginoon, patuloy mo pagpalain ng bawat isa nagtatapat sa iyo. Pagkaloob ng maayos na kabuhayan, siksik, bigyo, maapaw, ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, panganib, kapahamakan, ilayo sa lahat ng uri ng panlilindan, patuloy mo aming gamitin bilang iyong mga nilikha, Panginoon. Tumayo po tayo lahat, patuloy tayo sa panalangin. Panginoon, narito ang iyong mga anak. Patuloy na nagtatapot sa iyo, Panginoon. Patunayan, Panginoon, na sa bawat pagtatapat nila, sa bawat pagsubok lang ginagawa sa iyo ay doble, tripling, pagpapala ang
ibabalik mo, Panginoon, sa bawat isa. Sa aming pag-uwi, paghayo, Panginoon, ang daratan namin ay puro kapayapaan, Panginoon, na maintindihan namin kung sa aming pag-uwi merong hindi pa nakaluto, Panginoon, ay hindi kami dapat magalit, kundi kami na ang dapat gumawa. Kami na rin ang mag-uurong, kami na rin magmali sa kung nang iasa sa iba, pag hindi kami sinunod, mag-aaway pa kami, Panginoon. Bigyan mo kami ng pusong mapagkawang gawa na hindi busising, Panginoon, na kami mismo makita sa amin na ang dapat na unang gumagawa at maging disipulo ang iyong mga lingkod, Panginoon. Ito po ang aming samot na langit, Panginoon, sa bawat pamilyang narito, sa bawat nanonood, Panginoon. Ito po ang aming samot na langit, papuro pasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Hesus na makapangyarihan sa lahat. At ngayon, sumayin niyo ang hindi malirip na pag-ibig ng Diyos na nagpapatawa ng inyong kasalanan, ang kanyang biyaya, pagpapala at kapayapaan ng puso at isipan sa kanya na nag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon, sa pakikipagpisa ng banal na Espiritu sa kanyang kalulhatian, kadakilaan, kapurihan, kapamahalan at kapangyarihan ng lahat ng bagay mula pa ng una, ngayon at magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.